kalagitnaan, Panginoon. Sapagkat sinabi mo, ikaw ay darating sa pagpupuri namin sa iyo. Narito ka sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, sa umaga nito, samahan mo kami, O Diyos, at patuloy na hayaan mo, ikaw lamang ang mabigyan namin ng kaluwalhatian. Ikaw lamang ang mabigyan namin ng patuloy na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng gagamitin mo sa umaga nito, Panginoon. Ang music, ang mga music, Lord, ministry. Hayaan mo, Panginoon, na samahan kami ng kolo ng iyong mga anghel. Itago mo sa banal mong likuran, Panginoon, ang aming pong pastor. Hallelujah. Sa bawat salita, O Diyos, na lalabas sa kanyang bibig, bawang pagpapala at bibigyan mo siya ng supernatural anointing, Lord. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. O, salamat sa iyo, Panginoon. Kami nagtitiwala sa lahat ng bahagi, Panginoon, ng pagsambang ito, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang siyang patuloy namin bibigyan ng kasiyahan, kagalangan, Panginoon, na ikaw ang Diyos na marapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, O God. Narito kami sa umaga ito, nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo, patuloy na ginagawa sa bawat buhay po namin. Ang pagpapala, Panginoon, ay lagi namin, O Diyos, hallelujah, hinihiling sa iyo na bawat sa amin ay humarap sa iyo ng walang bahid dunis, Panginoon. Kaya naman, O God, patawarin mo ang bawat isa sa amin. Kung meron man kaming nasabi, naging laman ng aming puso, nalagay sa aming isipan, Panginoon. Kaya among maging karapat dapat kami sa iyo sa umaga nito, dakilang Diyos. Salamat sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, we bless your holy name, Lord. Salamat po sa iyo. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat mo yung sabi, amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sino po yung masaya ngayong umaga? Amen. Excited tayo magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. At ngayong umaga po, pwede po ba tayo maki-operate na ngayong umaga talagang i-ready natin yung sarili natin na magpuri tayo sa Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay tunay na dakila, tunay na mabuti sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Lift my hands
Yes, Lord, patuloy po tayong aawit. Sabi niya, worship is all about Jesus. It should be Christ-centered. Hallelujah. Patuloy po tayong aawit sa Panginoon dahil worship is all about Jesus. Let's go!
Yes, Jesus! Yes, Lord! Patuloy po tayong dadako sa presensya ng Panginoon. Patuloy natin ituon ang ating mga isip at puso sa ating Panginoong Jesus. Dahil lahat ng ginagawa natin ay nakatuon sa Kanya. Everything is centered with Christ. Yes, Lord. We believe in you, Jesus. Naniniwala kami, Panginoon, na dakila ka, na tunay kang mabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Sa iyo kami lalapit, Panginoon. Sa iyo kami lalapit. Mamumuhay kami sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, marapat ka lamang namin purihin. Marapat ka lang namin sambahin. Dahil ikaw, Panginoon, yun ang papalakas sa amin. Oh, the
have your way in me now. Come on. I'm open up my heart to you. Yeah. I'm open up my heart to you now. To do what only you can. Jesus, have your way in me now. I'm open up my heart to you. I'm open up my heart to you now. To do what only you can. Jesus, have your way in me All the voice will sing. Come on. All at once. So lean into your love. Bring it down where you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up my heart to a vision, to the way. I am desperate for Sige po, sama-sama natin awitan ng Panginoon ngayong umaga. Gusto namin, Panginoon, mamuhay kami sa iyo. Ang nais namin ay mamuhay sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, nahayaan ka po namin na kumilos sa aming mga buhay. Nahayaan po namin, Panginoon, na kayo yung patuloy na gumawa sa amin. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Sige po, magpangit tayo ng mga papuring masasalamat. Ngayong umaga, malaya tayo na magpangit mga panalangin, papuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Oh, oh, oh.
tayo na awit at papapurihin ang ating Panginoon. Yes, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa laging pag-remind sa amin kung bakit namin ginagawa ang lahat ng bagay na ito. Lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay para sa iyo. Para sa iyo lamang, Panginoon. Hindi para sa sariling kagustuhan, hindi para sa Sunday. Ito ay para sa iyo, Panginoon. Because you are the center of everything that we do, O Jesus. So today, we will continue to worship you. We will continue to uplift your name, Lord. Jesus, you are the center of it all. Yes, Lord, we worship you. We worship you. We glorify your name, Jesus. Yes, Lord.
Jesus! Yes, Jesus! Yes, Lord, tunay nga na napakasarap mong purihin, Panginoon. Napakasarap mong sambahin, Panginoon. Kaya ngayon, sambahin natin ang Panginoon. I-share mo ang kaligayahan na nadama mo ngayong umaga. Ang pinadamo sa iyo ng Panginoong Jesus. Let's go! It's all about you. It's all about you. Jesus, let's go! It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige pa, tayo lahat. Hallelujah. Makapag hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I-release po natin lahat yung ating kabigatan. Sa linggo, marami tayong pinagdaanan, pero natin po ang ating Panginoon. Sa kanilang po dapat nakasentro yung ating buhay. Amen? Sino po ang talagang masayang-masaya ngayong umagang ito? Pumalakpak po sa Panginoon. Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Diyos na sa araw na ito, alam ko na nakarelease po tayong lahat. Amen? Amen po ba? Parang masarap po magpuri sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa ating sa bawat araw ng ating buhay. Meron po siyang pagpapalag na nakalaan sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kaya po sa umaga nito, mas lalo tayong gaganahan sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit na siyang magtuturo at siyang gagabay sa atin sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. At ito po ay dadalhin sa atin ng napakapoging pastor, Pastor Arvin Umali. Sa magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay pumupunta sa church because ito ay isang tradisyon sa ating po bilang mga believers sa Panginoon. But it is a fellowship, it is a time to worship the Lord. Kaya po kung meron man tayong mga ibang iniisip na tayo ay nandito, ang focus po natin ay mapapurihan natin ang Panginoon. Wala nang iba. Okay, pangalawa, we commit na tayo po ay to have a fellowship sa mga kasama po natin dito. Kaya po dito, bawal po yung hindi nagpapansinan. Ha? Okay, yung katabi mo, pinapansin mo ba yan? Nakitian mo na ba yan? Okay, nasa likod mo. Oh, kita mo, napakagwapo niya, napakaganda. Di mo napapansin. Okay? Kaya, pag pumunta po tayo sa church,
maging habit po natin, punta ka sa church na mas maaga sa alas 9 because ang start po natin talaga ay 9 a.m. Kaya lang po tayo nalilate kasi naantay po namin kayo wala po kayo. Kaya, pero proper time of worship po natin, ang service po natin is 9 a.m. Okay? So, good morning po sa ating po lahat. Tayo po ay makikinig po muli ngayon ng Word of God. Sabi po ng Bible, the Word of God is active. Okay? Sabihin niyo po active. Pag sinabi po natin active sa Tagalog ay aktibong gumagalaw, kumikilos. No? Kaya po, kapag kayo po ay nagbabasa ng Bible, nakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay may pagkilos na nangyayari sa loob po natin. Hindi po natin nakikita yon at hindi rin po nakabase sa pakiramdam ang ating po mga resulta ng salita ng Diyos. But we commit to the Word of God. As we listen to the Word of God, as we share the Word of God, nagkakaroon po yan ng impact sa buhay po ng mga tao. Sabi po ng salita ng Diyos, ang kanyang salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Okay? Ito po ay nagbubunga at magbubunga sa ating po mga buhay. Sabi mga preaching ka, na tingin mo parang hindi naman para sa iyo. May mga preaching na nadidinig ka na parang hindi naman ito yung needs ko. Pero may mga panahon darating sa buhay mo na bigla mong maalala ang salita ng Diyos na napakinggan mo. Sapagkat ito po ay umaangkop sa lahat ng pagkakataon at panahon sa bawat buhay po natin. So, in season and out of season ng buhay natin, in happiness, during happiness in life, loneliness in life, lagi po ang Word of God, akma. Yan ang tamang word dyan, no? Lagi po umaakma yan sa mga pangyayari sa buhay po natin. So, we use the Word of God as an encouragement sa atin po. Kaya po, basa po lagi kayo ng Bible. Huwag po kayong manghihinayang sa time na kayo po ay hindi nagbabasa ng Bible. Commit and have time to read and meditate the Word of God. Sabi po ng Diyos kay Josue, meditate it day and night. Umaga at saka sa gabi. Yun po ang tama na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa proper mindset natin na tayo po bilang mga mananampalataya. Napakaganda po na maintindihan natin lahat na tayo bilang mga tinatawag na Christian ay hindi lamang binabago ng Diyos yung ating pong puso, kundi binabago din ng Diyos at tinutulungan natin ang sarili natin na magkaroon ng tamang kaisipan. Amen? We renew our mind to God kasi kung tayo totoong binago ng Panginoon, binabago din natin ang takbo ng ating kaisipan. Kaya po ang topic ko po ngayon, tamang kaisipan para sa Diyos. Kailan ka huling nag-isip ng tama? Or ilang beses ka na nag-iisip sa buhay mo na laging tama ang iniisip mo? Pangatlong tanong, ano mas marami kaya sa buhay mo ngayon? Mas marami ka na bang inisip na mali o mas marami kang inisip na tama? At ito, bawat kaisipan natin ay napaka-makapangyarihan. Kasi kung ano po yung lagi nating iniisip, yan po yung magmamanifest sa pagkatao natin. Kaya importante po bilang isang mananampalataya, magkaroon ka ng isang tamang kaisipan. So bago po tayo magpatuloy, ay po muna ay manalangin sa Panginoon. Pray po muna tayo. Lord, salamat po. Dinadalangin namin ang iyong mga salita ay muling maging makapangyarihan sa buhay po namin. Sabi niyo po, all scripture is God-breathed. Wala pong duda
kapag kami nagbabasa, nakikinig na yung salita, ikaw po ay nangungusap. Kaya muli, Panginoon, tulungan niyo po kami, Holy Spirit, na mangusap ang mga salitang ito sa bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami na bigyan kami ng karunungan. Tulungan kami na bigyan kami ng isang desisyon na panghawakan po namin ang mga bagay nito. Salamat po. Ang pagpapalat, karangalan, pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 16, verse 21 hanggang 24. Simulan po natin ang pagbabasa sa 21. So, wala po kayong Bible, tingin na lamang po kayo dyan. Pero I encourage you, total naman halos lahat tayo, meron pong gadget, no? Mag-install po kayo ng Bible po dyan kasi libre naman po yun, no? Maraming mga sa apps po natin na makakapag-download po tayo ng Bible. Mas madali na po ngayon compare po dati. Wala pa mga gadget ng araw, kaya kami po, nabuta ko po yun. Pakapalakihan at pakapalan po kami ng Bible. No? Kaya pag alam mong may dalang Bible, alam mo kung saan pupunta yun. Ngayon, di nahalata no? Wala nang nagdadala ng mismong written, no? Yung literal na Bible. So, hindi mo alam, pupunta pala sa church kasi Bible niya nasa gadget na. Tanong mo yung katabi mo, yung gadget mo ba may Bible? Ha? Tuktukin ko yung cellphone niya. Sabi mo, yan ito ng Bible. Ayan. Baka wala pa no? Okay. Matthew chapter 16, verse 21 to 24. Sahin po natin, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Ito pong unang verse ay sinaysay ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple kung ano ang magiging final destination ni Jesus. So sabi niya, tadaan ako sa paghihirap at marami akong hirap na pagdadaanan sa kamay ng mga leader, ng mga religious leader. Okay, at ang sabi ni Jesus, sinabi ka sa kanyang mga disciple, dadating ang time na papatayin nila ako. Pero huwag kayong mag-alala. Sa loob ng ikatlong araw, muli ako mabubuhay. So it is a confession ni Jesus sa kanyang mga disciples, sa kanyang tinuturuan, that one day, kasama niyo ako, pero one day, mawawala din ako. So, si Jesus ay tinuring din ng isang mahusay na guro, hindi lamang Panginoon. Okay? Kaya po, ang mga disciple, kapag sila po ay nakikinig sa Panginoong Hesus, ay talagang masiti yung kanilang damdamin na sundin yung mga tinuturo ng Panginoon. So sa pagkakataong ito ay ipinaalam na ni Lord ang kanyang magiging future. Okay? So alam na ni Jesus yan. No? Kaya alam niya na one day siya po ay papako sa krus, mahihirapan siya at siya ay mamamatay. Pero after 3 days, muli po siyang mabubuhay. Pero yung isang disciple nag-react. Ang pangalan nito si Pedro. Laging si Pedro, no? Hindi po si Pedro ko yan, ha? Pedro the disciple. Okay, si Pedro, isa sa disciple o 12 ng Panginoon, ang sabi niya, niyaya niya, kinorner si Jesus. Nung marinig yung sinabi na maraming hirap ang pagdadaanan niya, uusigin siya, ipapapatay siya, no? At napansin siguro ni Peter, itong kanyang teacher, itong kanyang tinuturing na Panginoon, ay haharap sa napakabigat na sitwasyon na malapit na. Kaya sabi niya, tinawag ni Pedro sa isang tabi
isipin mo, ang ginamit na word dito, pinagsabihan niya si Jesus. Okay? Take note. He is the Lord of Lords, inikilala nilang guro, Panginoon, pero eto si Peter, ang lakas ng loob niya. Sabi niya, Jesus, Lord, halika. Tinonan niya at ang sabi, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po ito dapat mangyari sa inyo. Parang nag-react si Peter nung ikunuwento ni Jesus yung kanyang magiging kinabukasan, yung kanyang magiging destination. So, 21, sabi, verse 23. Tingnan po muna natin to. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan. Okay, ito. Hinarap siya ni Jesus at sinabihan siya. Ano ang sabi? Ano nababasa niyo dyan? Lakas niyo po. Lumayo ka, Satanas! Hindi naman sinabi ni Jesus na may lambing eh. Lumayo ka, Satan. Okay? Rebuke niya si Peter. Tingnan, sino sinabihan? Si Peter o si Satan? Di ba mahal ni Lord yung mga disciple niya? Si Peter ang kausap niya. Pero ang sabi ni Lord, lumayo ka, Satanas. Teka muna, ibig sabihin ba si Satanas nakit Peter? Ano ibig sabihin nun? Ito, tuloy natin. Hadlang ka sa aking landas. Sino kinakausap niya dyan? Si Satanas o si Pedro? Sino sa tingin niyo? Sino ba yung laging hadlang? Sino ba yung laging hadlang? Di ba si Satan? Di ba sa buhay mo, sa buhay ko, laging hadlang eh? Sino? Si Satan. Okay? At ang sabi niya, eto na. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Okay? O, tuloy muna natin. Verse 24. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig di naman sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Pagpalain ni Lord yung mga salita niya. Pag-aralan po natin, katulad din tayo ni Pedro. Tao din siya, sumusunod sa Panginoon. He is a disciple of our Lord Jesus Christ. Katulad mo, katulad ko din, nakakilala sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, tinuturing na ang ating Panginoon ay Panginoon ng buhay natin. Almost ising lang tayo ni Pedro. Okay? Kaya lang, syempre, itong 12 disciple, kanya-kanya sila ng attitude, kanya-kanya sila ng behavior. Alam niyo po ba, mayroong disciples si Lord na tinatawag na mga anak ng kulong? Sino yan? Sino nakakaalam mo? Alam niyo kung sino yan? God, Son of the Thunders. No, hindi po Thunder God, Thundercats, no? Mainitin ang ulo din. Parang gusto nila eh, pag mayroong nag-reject kay Jesus, padala ng kidlat, patayin yung mga tao na yun. Alam niyo kung sino yun? Si James and John, magkapatid. Santiago at Juan. Okay? So sabi dito, sa mga verses na binasa natin, mga kapatid, makikita natin, tingnan natin, ako ba sa panahon ngayon, parang katulad ba rin ako ni Pedro? So pag-aralan natin, 3 katangian ni Pedro. 3 behavior of Peter. Okay? So, tingnan natin, Lord, baka ngayong umaga, baka katulad na kasi ako ni Peter eh. Bagamat disciple ako, nakakakilala sa Panginoon, baka kasi yung kanyang behavior, meron ako nito. Gusto niyo malaman ko ano yung 3 yan? Ito, yung unang-una. The behavior of Peter. Number 1, si Peter, isa sa katangian niya, impulsive. Ano sa Tagalog yung impulsive? Mabigla-bigla. Biglang iinit ang ulo. Diba? Yung mga pabigla-bigla. Biglang magdidesisyon ng mali. Bigla-biglang magsasalita ng masakit. Diba?
Yan may mga tao talagang gano'n. O, taas ang kamay. Tingin mo, katulad ka ni Peter, pabigla-bigla. Ha? Check out lang. Ha? Pabigla-bigla. Check out. Si Peter, nung itong verses na ito, sa scenario ito, parang binigla naman ni Peter si Jesus, biglang kinonel at nagtanong. Sabi, Lord, huwag nga pahintulutan ng Diyos na mangyari sa inyo to. Hindi pwede. Okay? Alam niyo po, bisan, si Peter, alam natin, no? Pag pabigla-bigla, minsan, mabilis uminita ulo. Si Peter, ganon. Alam niyo po bang si Peter ang tumapyas sa taenga ng lumanong sundalo ng dakpi ng ating Panginoon? Mabigla-bigla eh. Biglang uminita ulo. Oh, yung dadakpi niya, tinapyas eh. Inawat siya ng Panginoon. Nirebuke na naman siya ng Panginoon. At alam niyo po ba, dahil si Peter ay pabigla-bigla, bigla rin niyang tinatuan ng 3 beses ang Panginoong Hesus. Siya yun. Kasi nakakaalam ng kwentong yun. Diba? Tinanggi niya, tinatanong siya ng mga tao, hindi ko po kilala yan. Pero lagi niya kasama si Jesus. Tinanggi niya, tinatwa. Alam ni Jesus na gagawin din ni Peter na yun eh. No? Kaya, siya rin na nagsabi na dahil siya pabigla-bigla, pag nagkukwento si Jesus sa kanila, na aapihin si Jesus, na parang aapihin si Lord, alam niyo, sabi niya, hindi pwede mangyari sa inyo yan, Panginoon. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Ganong katapang din. So, isa sa katangian din ni Peter, matapang yan. Kaya minsan, hindi siya nag-iisip bago siya magsalita. Okay, so tingnan po natin to. Hindi naintindihan ni Peter yung kanyang sinabi. Pabigla-bigla, impulsive siya. Okay? Ngayon, gusto kong makarelate tayo kay Peter. Lahat po tayo, may mga panahon, moments sa buhay natin na nabibigla tayo. Okay? Biglang naakit, biglang natukso, biglang nagsalita, yan tuloy. Nakakasugat ka ng damdamin. Okay? Bigla ka nag-isip ng mali, nagawa mo tuloy ngayon. Okay? Parang si Peter, kung titignan natin, nirebuke siya ni Lord yan. Mamaya, dadaanan natin yun, no? So, meron sinabi ang verse na isang paalala sa atin. Okay? Itong verse na ito, Proverbs 29:20. Hanggang kanina, bago tayo mag-start, sabi ko, binubulay ko itong verse na ito. Kasi, Lord, tulungan niyo po ako, baka maging mangmang ako eh. Kasi, ang sabi pala ng verse na ito, mas mabuti pa ang kahihatnan ng mangmang kaysa taong pabigla-biglang magsalita. Naintindihan niyo yung verse na yan? Ano ibig sabihin yan? Mas magaling pa pala yung mangmang kaysa doon sa taong pabigla-biglang magsalita. Amen? Ito matutunan natin to. Sabi mo sa katabi mo, kaya huwag kang impulsive. Ha? Pag iyan pabigla-bigla, basahin mo tong verse na to sa kanya. Uy, relax ka lang kapatid. O sabi ng verse, mas mabuti pa daw yung kahihatnan ng mangmang kaysa sa taong pabigla-bigla magsalita. Kaya tayo, we need, alam natin yon, mas may pa misa, tumahimik ka na lang kaysa mabigla ka ng pagsasalita. Practice. Okay? Mas maganda kaya yung sabi ng kawikaan na pinapawi ng mahinahong salita ang anumang pagkagalit. Nakakapawi. Sino dito, hirap sabihin itong term na to no? Sino dito mga, nakalit tayo no? Sino dito mga mabunganga? Okay. Ang mga salitang kanto yan, salitang kanto. Sino dito yung talagang, alam mo yung bigla-bigla na lang, iinit ang ulo, magkagaganyan, di ba? Magang-umaga, pagigising mo lang, wala kang pang ginagawa. May parang speaker. Ito sa loob ng bahay natin. Talaga yung si nanay. Dapat ilaw ng tahanan, speaker ng tahanan eh. Di ba? Mga kapatid, kaya learn
to the behavior of Peter. Relax ka lang, huwag ka pabigla-bigla. Guilty tayo lahat yan. Ako, guilty dyan. Lahat tayo, guilty. Then sometimes, hindi muna pinag-iisipan ang kanyang sasabihin. Amen? Kaya, huwag pabigla-bigla. Hindi ko alam, baka makasugat na tayo ng ating mga sinasabi. Si Peter, ganun din po. Hindi niya alam ang kanyang sinabi Kaya, yun, na-review ngayon siya ni Jesus. Pangalawang behavior ni Peter sa eksenang ito, si Peter, meron siyang egoistic mindset. Ano yung egoistic mindset? Kung ano maigit niya, yun ang gusto niya. Amen? That's Peter. Pinag-isipan niya, kotak niya sinantenga, ginawa niya talaga. Okay? Kasi merong sa puso niya, sa isip niya, may pansariling kaisipan. This is the worst. Alam niyo mga kapatid, mahirap sa isang tao na meron siyang egoistic mindset. Ano yung ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ang egoistic mindset, may sariling desisyon niya sa sarili niya. Kahit anong sabihin mo, basta ang sarili niya masusunod. Para si Peter, ganyan. Maraming pagkakataon sa Bible, sinunod niya yung sarili niya. And it is a self-centeredness. Nakakita na kayo ng mga anak nyo, payuhan nyo, galit pa sa inyo. Ha? Sino yung mga anak nyo, pag pinapayuhan nyo, nagagalit pa sa inyo? Kasi meron siyang ganyan egoistic mindset. Ayaw magpakorek. Pag kinorek mo, magagalit pa sa'yo. Iyakan ka pa niyan. Dabugan ka pa niyan ang mga anak mo. Diba? Mga kapatid, si Peter parang ganon, sabi niya, Lord, hindi dapat mangyari sa'yo. Ang iniisip ni Peter, para sa kanyang sarili Amen? Alam mo, it's a good thing na mayroong Peter sa Bible upang matutunan natin na maging warning or maging paalala ito sa atin na hindi tayo dapat maging ganito. When you correct somebody at tinanggap niya ang correction, ang tawag ng Proverbs po doon, matalinong tao. Remember this, ang lahat ng tumatanggap ng correction, wala po niyan. Bakit? Wise siya, matalino. Yun ang sabi ng Proverbs. Lahat ng tumatanggap na mga payong matuwid ay isang taong matalino. Sino kaya matatalinong anak mo? Sino kaya matatalinong members dito? Amen? Sino kaya, sino, yung mga teacher mo, ako nagtuturo no? Alam ko kung sino yung yung teachable. Alam ko kung sino. No? Sa church, alam ko tayo kung sino teachable. Pero hindi ko sasabihin. Marami dito teachable. Ilan na siguro. Pinidevelop pa natin. Amen? So, let us avoid egoistic mindset. Kahit ano kasi ang attitude nito, alam nyo, kaya mahirap to i-deal kasi papayuan mo siya, pero ang susundin pa rin niya yung sarili niya, yung gusto pa rin niya because of that mindset. O kahit anong ganda ng sabihin mo sa kanya, minsan nga, mamasamayin ka rin. Ang dami ko napakinggan po mga tao, no, lalo meron pong istasyon sa radio, Christian station, yung DCAS, 702 DCAS. May part po doon silang program na may mga tatawag at hihingi ng payo. Ang lagi sinasabi po na nagpapayo, ikaw yung mag-decide kung susundin mo yung payo namin sa iyo. It is your decision. Totoo naman din po. Halimbawa, ganito, hingi po kayo ng payo sa pastor, marami kami sasabihin. Babasahan pa nga po namin kayo ng verses na according do sa sitwasyon po ninyo. Pero kung ayaw mong sundin, it's up to you, di ba? Kayo po yung masusunod. Kayo yung mag-decide. But I encourage you to open up your mind. Tanggalin mo yung egoistic mindset. Kung tama, i-grab mo dahil tama.
kung mali ang payo, huwag mo intindihin yung payo na yun. You go for a right person, no? Kung gusto mo na tulungan ka, then punta ka dun sa mga tao yun. Yung mga tamang tao. So, balikan natin si Peter. Ang sabi ng verse, no? Bakit natin nasabi yan? Kasi sabi niya, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Wag, Lord. Ang totoo, si Peter, mahal na mahal si Lord. Totoo lang. Kaya lang, minsan, dahil may egoistic mindset si Peter, minsan kung anong maigiin, yun ang gusto. Pag nireject, magagalit. Di ba? Sa mga samahan, yung mga nagpapaplika, minsan, bihira yung mga manager na open-minded doon sa mga recommendation, suggestion ng mga tauhan niya. Kasi may sarili decision na yan, lalo mga manager, di ba? Mga supervisor, magagaling na kasi yan eh. Pero, ang isang mahusay po na leader, they are willing to listen. Kaya, kung kayo leader sa kahit anong samahan, mga kapatid, matutok po kayong makinig. Pakinggan nyo, then, binabalansi po natin. Pag mali, i-connect natin. Kung tama, iyakapin natin, baka makatulong. Amen? So, ano po verse natin dyan? Verse ba tayo dyan? Ayun, yun. Sabi niya, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Okay, dahil sa attitude and behavior ni Peter na ito, kinumpulot niya si Lord, no, si Jesus. At sabi niya, Lord, hindi dapat ayaw mangyari kay Lord na masama. Okay, wala naman, kung titignan mo, yung motibo ni Peter, tama naman, no? Kung kayo mahal nyo sa buhay, gusto nyo ba masaktan yun? Hindi ka papayag. Somehow, Peter is right. Tama naman siya, wala namang masama. Pero ba't tinawag siyang sinabing Satanas? Okay, alamin natin po yan, no? Saan na tayo? Sa pangatlo na behavior na pinakita ni Peter sa storyang ito. Okay, meron po siyang tinatawag kasi na wrong perspective. Mali ang kanyang pananaw. Mukhang hindi naintindihan kasi po ni Peter ang sinabi ni Lord. Mukhang walang pangunawa si Pedro sa mga kataga na sinabi ng ating Panginoon. Hindi niya naintindihan. Hindi niya naintindihan na kailangan niyang maghirap. Hindi niya naintindihan na kailangan ipako sa krus si Lord. Mukhang hindi niya naintindihan na kailangan niyang mamatay talaga. At hindi niya naintindihan that after 3 days, muling mabubuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, Lord, hindi ako papayag. Maraming beses niya sinasabi lagi kay Lord, nadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Nung sinabi ni Jesus kay Peter, alam mo Peter, daratingan tayo 3 beses mo kita, Lord, hindi mo magagawa yun. Pero nagawa niya. Alam niyo kung bakit may maling pananaw si Peter sa pagkakataon na ito. Tingnan po natin. Ang sabi po, tingnan ko, i-apply natin yung maling pananaw. Bago natin ipakita yung verse. Tatanungin ko po kayo. Sagutin nyo yung sagot nyo, sabihin nyo sa katabi nyo. Eto, bakit ka naging Christian? Sagutin mo yung sagot mo, sabihin mo sa katabi mo. Bakit ka na born again? Sa tingin mo. Alam natin, being a born again is an experience. Hindi yan aksidente sa buhay mo. O sa tingin mo, bakit ka naging Christian? Sundan mo ng sagot. Ba't ka ba natalo ng church? May sagot ba yung katabi mo? Sino yung sinagot siya ng katabi niya? Sino yung pastor? Walang pakialam. Okay, okay lang yan. Okay, nahihiya siguro magsagot doon sa tanong. Okay, tignan po natin to. Nung tinawag ni Lord yung 12, may 2 layunin si Lord. 2. Alam niyo na ba yun kung ano yun? 2.
May dalawang purpose si Lord. Bakit niya tinawag si James, John, Peter, Bartolome, sino pa? Basta yung 12. May dalawang purpose. Sinabi ito sa Luke chapter 9, verse, hanapin mo nga yung verse na yun. Ito, Mark chapter 3. Yung muna sa Mark chapter 3. Hanapin mo yung verse na yun. Yung sumunod yan. Yan. Okay. Ito, sasagutin natin. Alam niyo po ba kaya tayo naging Christian for two purpose? Number 1. Kumilang siya ng 12, tinawag niya yung apostol upang, click mo lang, makasama niya. That is the first purpose ni Jesus, pag tinawag niya yung 12. Alam niyo po ba kaya ka naging Christian? Gusto ni Lord, siya ang makasama mo sa buhay mo. That's why we have the fellowship with Him. Kaya ikaw nananalangin sa Kanya kasi kasama mo siya. Kaya ka nananalangin, pag-aalis ka, Lord, protect us. Yung pupuntahan namin, medyo delikado. Alalayan mo kami, Panginoon. Ingatan niyo po kami. Pag ikaw kakain, bago kumain, nananalangin ka. Why? Nagpapasalamat ka for the blessing. Why? Kasama mo kasi si Lord eh. Amen? Bakit ganon? Kahit ang dami mong problema, okay lang sa'yo, lagi mo iniisip, eto, may Diyos na tutulong sa aking mga problema. Bakit? Kasama mo kasi si Jesus sa buhay. That's the number 1 purpose ni Lord sa atin. Yung makasama ka ni Lord. Upang ipakita ni Lord yung katapatan niya sa buhay mo. Upang maipakita ni Jesus yung pagmamahal niya sa'yo. Upang maipakita ni Lord na siya yung tanging persona na kahit sino mang-iwan sa'yo, pero siya, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. And that is a fellowship, a relationship with our Lord Jesus. Ano yun, kapatid? Baka hindi mo pa na-experience kasi anyayahan mo si Jesus sa buhay mo eh. Kaya minsan magulo buhay mo kasi walang kasamang Jesus eh. Yung 12, umayos ang buhay nila because nakasama na nila si Jesus. Etong gusto ko yung pangalawa. Etong pangalawang ito, minsan ito yung hindi natin naiintindihan. And I think pag hindi natin naiintindihan to, parang katulad po tayo ni Peter, merong wrong perspective. Kasi kaya ako naging Christian kasi uso ngayon ng mga born again. Uso ngayon, every Sunday, dumadalo sa church, di ba? Doon ako sa magandang church, ang dami, nando si Piolo Pascual, no? Uso na yun, ano? Di ba? Doon ako sa, komportabling church na napakalamig. Kasi, alam mo na, kailangan pangalandakan natin na ay may Christian, hindi po doon. Mali po ang pananaw natin. Because I want to be religious, kaya kailangan nasa church ako. Mali ang pananaw. The first reason, bakit tayo nakakilala sa Panginoon, kapatid, alam mo kung ano, yung makasama kami doon. Amen? Pangalawa, ito. Sana meron tayong pananaw. Kaya ako naging Christian para gamitin ako ng Panginoon to spread the good news of salvation. Amen? Kaya pala ako naging Christian. I am an ambassador of Christ. Instrumento ako ng Panginoon para ang mga tao hindi pa nakakakilala sa Kanya, ako ang gamitin ni Lord para sa kanila to restore them to our Lord Jesus. Hindi lamang pala yung masayang kasama si Lord, masaya kahit may problema, masaya tunay. Hindi lamang pala yun. May second purpose si Lord eh. Amen? Ano yun? Yung gamitin ka para ipangalan ng mabuting balita. To share the gospel. That is the question sa ating lahat. May mga tao ka na ba binahaginan ng mabuting balita? Nag-share ka pa ba ng gospel? Kasi kung hindi, nagiging mali ang pananaw natin. Mas kung okay na yun, every Sunday, nasa church ako, hindi iyon ang purpose ni Lord. Purpose ni Lord, makasama ka niya at gamitin ka niya para maibahagi ang mabuting balita, makapangaral. Amen? Kaya napansin niyo po, yung ibang mga
Buti pa sila, no? Yung ibang mga sekta, very willing talaga sila. Makikita mo, humahayo. Alam nila eh. Yun yung ang dahilan ba't tumawag ang Panginoon ng mga believers. Amen? So, it is a challenge, it is a mindset. Kung wala tayong ganyang mindset, meron tayong maling pananaw sa pagiging Kristiyano natin. Okay, we enjoy our relationship ni Lord. Binibless ako ni Lord, ang aking negosyo, trabaho, binibless ni Lord. But aside from that, kapatid, may pangalawa pa. You need to share the gospel. Yan ang tamang pananaw natin bilang isang mangangaral. And Jesus Himself, alam din niya na ganyan din ang mission niya. Amen? Sabi niya sa Luke, Luke 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ano daw ang ba't naparito si Lord? Si Jesus siya, bakit siya naparito? Upang hanapin. Kaya ikaw nahanap ni Lord. Hindi ko naghanap kay Lord. Naligaw nga tayo eh. Ang naghanap sa atin, si Lord. Kaya huwag mo sasabihin sa testimony mo, nahanap ko po si Lord. Kahit kailan walang humanap na tao sa Diyos. Nagkanya-kanya tayo ng landas according sa Book of Isaiah. Kaya mo ipagmamalaki ni Lord, nakilala ko, nahanap ko si Lord. Hindi. Ang sabi, tayo ang hinanap ni Lord. Hindi naman si Lord ang naligaw. Tayo ang naligaw ng landas. Kaya ang mission niya sa atin, sa mundo, hanapin at iligtas ang nawala. Dagdagan natin, pati na rin ang nagwawala. Amen? Sino dito hanggang ngayon nagwawala sa buhay? Ayan, nahanap kayo ni Lord. Nahanap kayo. Amen? O, version ko lang po yun, pero sabi, hanapin at iligtas. That is the mission of Christ. Di ba? Ito rin dapat ang mission natin. Hello, mga kapatid. Say amen. Amen. Palakpakan po na natin ang Panginoon, mga kapatid. Balik tayo kay Peter. Sabi natin, si Peter mali yung kanyang pananaw. Ang pananaw niya, pantao, ang pananaw niya para sa mundo lang. Ang pananaw niya ay kung ano yung magbibigay ginhawa sa kanyang Panginoon, sa kanyang sarili. So, hindi iyon ang purpose ni Lord. Balikan po natin to. Okay? Balik tayo doon sa verse sa unang-una. Okay, yung hinanap ni Jesus, si Peter, sabi niya, lumayo ka, Satanas. Pinag-aralan ko pong maigi, bakit kaya sinabi ito ni Jesus? Alam natin that the enemy of God, walang iba kundi si Satan. So, hindi si Peter ang sinabihan, kundi si Satan. Satan is the master of deception. Kaya ang mga isipan ng tao, dinadaya niya. Mukhang sa puntong ito, mukhang hindi naintindihan. Mali naging pananaw ni Peter. Mukhang nadaya. Kaya ang sabi, lumayo ka, Satanas, kay Peter. Hindi si Peter, si Satanas. Okay. Pastor, hindi ba sinaniban o na-exorcise si Peter niya? Hindi, wala. No. Nagkataon lang yung naging behavior niya ganito. Kaya sabi ni Lord, hadlang ka sa aking landas. Tanong, sino ang hadlang? Si Satan o si Peter? Alam natin, si Satan. Amen? Kaya nga tinawag niyo si Peter para maging katuwang niya. Okay, eto sinabi niya kay Peter. Peter, Pedro, ang iniisip mo hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos. Ang iniisip mo ay sa tao. So, it's a matter na Peter consider, ano ba yung mga makakatulong para sa ating samahan, para sa ating pamilya, parang ganyan yan, no? Minsan, nagko-contradict yung mga bagay na iniisip mo tungkol sa Diyos at mga bagay na iniisip mo concerning sa bagay dito sa mundo. So, it's all about versus. Tingnan natin yung edge.
Yun. Parang ganito po yan. Ganito nangyari kay Peter. Si Peter mukhang nawala yung mind concerning God. Ang dami na yung beses nakasama si Jesus na katakot-takot na pakapul na napakinggan ni Peter. Pero itong istoryang ito, mukhang si Peter, mali ang kanyang pananaw. Ang pananaw niya concerning sa tao, sa mundo. Amen? Alam niyo po, minsan ganun tayo. Peter is a Christian, walang duda. Isa born again Christian. Yung time na yan. Sumusunod sa Panginoon. Follower ng Panginoon. Disciple ng Panginoon. Pero paano yung isip niya? Mali. That's why sabi pala ng Romans chapter 12, but be transformed by renewing of your mind. Kaya minsan marami namang mababait na Christian, kaya lang pag nag-isip, mali. Okay, maraming mga faithful Christian, maraming matatapat sa Panginoon, pero meron siyang tinatawag na mindset concerning the Word. Ano ibig sabihin nito? Nung nirebuke siya ng Panginoon, pinakikita ni Lord na ang sinasabi ni Peter, hindi ito tungkol sa Diyos. Walang kinalaman yan sa misyon ko, Peter. Yan sinasabing mo yan, tungkol lang sa iyong sarili, tungkol lang dito sa daigdig. Walang kinalaman yan sa kingdom ng Panginoon. Kaya siya nirebuke ng Panginoon. Peter, ang iniisip mo, hindi sa Diyos. Ang iniisip mo ay tungkol sa tao. Tungkol sa daigdig lang. Alam mo, mga mananampalataya, ito po ay isang paalala sa atin. We, as a disciple, as a Christian, mag-isip tayo lagi naman tungkol sa Panginoon. In everything. Nature talaga po natin na nag-iisip tayo ng mga bagay na makakatulong po sa atin, ano makakapagpaganda kaya sa pag-asenso ko sa buhay, ano ang makakatulong sa karir ko, ano ang magiging satisfaction ko sa buhay. Nature natin yun bilang mga tao. Ano yung magpapaligaya sa aking pamilya, sa aking anak, sa aking mga asawa? That is a mind concerning the Word. Paano ba ako kikita na mas malaking kita? Mag-aayos pa ako, magpupunta pa ako na another business? O kumikita na to isang business, another business ulit, but that is concerning about the Word. Pero ang tanong, lahat ba dun sa concern mong yun, kasama mo ang Diyos? Amen? Di ba tinuturo natin mga kapatid, sabi ng Bible, ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo yan para sa Panginoon. Mga kapatid, si Peter, ang iniisip niya, yung wag lang mapahamak si Jesus. Ang tanong, yung ba ang plano ng Diyos? Hindi. Ang plano ni Lord, kaya siya isinilang na buhay at namatay, ay para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Mukhang malayo ang isipan ni Peter doon. Na siyang alam. Nagkakamali si Peter. Hindi yung city ni Jesus. Yun ang gusto ni Peter. Si Jesus, maligtas niya na huwag mapahamak, huwag mahirapan, huwag patayin. Hindi gusto, kaya sabi niya, hadlang ka sa aking mga plano. Alam niyo, minsan, parang ganyan din tayo ni Peter. Minsan, ang isipan natin ang layo-layo sa Diyos. Wala ka concern sa Panginoon. Diba? How many of you na lahat ng ginagawa mo, dinededicate mo sa Panginoon? Yung business mo, pinabless mo ba yung kay Lord? Amen? Yung trabaho mo, kapatid, bago ko ba pumasok, nananalangin ka sa Panginoon? You dedicate your day sa Panginoon. Lord, ingatan niyo po ako kasi hawak mo ang aking buhay. Amen? Ang laki ng problema mo sa iyong pamilya. Sa halip na, financial problem, gagawa ka na kung anong paraan, no? Dapat pala, ang unahin natin, pagkapos tayo, alam mo kapatid, unahin mo, lumapit ka sa Panginoon at humingi ka ng talino, kakayanan sa Kanya. Deuteronomy 8:18. Ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan para yumaman ka. Amen? So dito, binibreak ni Jesus yung behavior ni Peter. Pinamumukha ni Jesus, Peter, hindi yan na mahalaga.
Kasi walang relasyon yan sa plano ko kung bakit ako naandito sa daigdig. Jesus stick to His purpose, His goal, His mission. Alam niyo po mga kapatid, ito yung magandang makita natin. Totoo, ganito talaga tayo. Marami tayong hinahanap na mga bagay na magpapaligaya sa buhay natin dito sa daigdig. Pero ano kaya kung hanapin muna natin ang mga bagay na magpapaligaya sa Diyos? Amen? Balik na rin natin. Kasi minsan, we work hard, no, talagang nag-iisip ka paano ba makapagpaayos ng bahay. Pangit ang bahay namin. Kailan kaya ako makakabili ng sasakyan? Nakamotor lang kasi ako, kaya sobrang init ngayon. Pagdating sa church, pawis na pawis ako. You always think and concerned about this world, about yourself. Amen? Ba't hindi kaya ngayon, ang isipan natin, ilagay natin na may relationship, lagi. Idikit mo lagi sa Panginoon. Amen? Naintindihan niyo po ba, mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ngayong po umaga. At mahalaga din po na mas maintindihan po natin. Ang tanong nga po may nagtanong sa akin, Pastor, paano ba magiging spiritual ang isang Christian? Paano niya po ba masasabi na siya po lagi niyang iniisip ang Panginoon sa kanyang buhay? Paano niya uunahin lagi si Lord sa kanyang buhay? Gusto ko po sabihin, hindi mo makakayanang unahin si Lord sa buhay natin kapag hindi mo naintindihan itong sinabi ng Panginoon kay Peter. Pakita natin yung verse. Ito, itong next verse. Let's see pa. Yung uling verse. Yan. Yung verse na sinabi sa verse 24, sabi, nilutuloy sa kanya mga alagad dahil sa confrontation niya kay Peter. Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Kaya mong gawin yan? Pastor, ang dami kong pangarap. Pupunta pa ako ng Poland. O pangarap mo yun, gusto mo yun. Kaya mo ba? Tinatanong tayo ni Lord, kung ibig mong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi ibig sabihin, gusto mong pumunta na ibang bansa, hindi ka na papayagan ni Lord kasi susunod ka sa kanya. Papayagan ka pa rin niya. All you have to do, unahin mo siya sa buhay mo. Amen? Kaya lahat tayo mga mananampalataya, we say we love God, di ba? Sabi naman ng Lord, kung mahal niyo ako, susundin ko ang aking mga utos. That is the evidence ng pagiging tunay ng Kristiyano. Masunurin sa Panginoon. Kaya kung gusto mong sumunod sa Kanya, kaya mo bang i-give up? Yung mga bagay na ukol sa ating sarili, kaya ba? Kaya. Alam niyo kung bakit? Ang dami ko nang nakita. Give up ang mga bagay na magpapaligaya sa kanila. But they serve the Lord with all their heart. Ang dami ko pong patotoo na napakinggan, even sa mga DFCCI. Alam niyo po ba ang dami ng doktor sa DFCCI? Alam niyo po, meron po tayong physical doctor, meron na tayong dentist, no, meron po tayo yung sa mata, yung sa opta. Meron po tayong yung sa bata, ano tawag doon? Pedya. Ang dami. Pag nakikita-kita po yung mga leaders sa church, sa buong Pilipinas, DFCC, sabi ko, ang daming mga professional na po pala sa DFCCI. Hindi katulad nung araw. Mga tambay lang kami nung araw. Pero ba yun? Ang dami po mga professional. Yung isang pastor po natin, ang anak, nagtapos na po ng architect, na-packed na siya po sa school nila. At doon, binilis nyo talaga yung maraming mga kapatiran. Pero nakita ko rin, in spite of their dreams, in spite of their profession, alam niyo po ba, they are willing, they give up it all to serve God. Alam niyo po ba, maraming pastor, engineer. Alam niyo po ba, maraming pastor and missionary, mga doktor. Sa halip na kumita sila ng napakalaking pera sa ibang bansa, mga nurse, nagmi-mission po sila.
naintindihan nila yung mindset na ito. They are willing to give up kung ano yung gusto ng Panginoon. At iyan po ang tinatawag na mindset concerning that. Alam niyo po, kayo po umaga. Ano kaya yung mindset mo ngayon? Ano kaya yung buhay mo na laging concern ka lagi? Okay lang naman yan. You have a dreams. Tara ibang bansa, okay po yan. Mangarap ka, magtayo ka ng negosyo. Gusto ng Panginoon yan, i-bless ka dyan. Pero ang tanong po natin, baka naman po kasi naiiwan si Lord sa mga concern mo dito sa daigdig. Put God first, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lagi ang Panginoon. In your profession, in your career, huwag mo iiwalay yung paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya ka nandiyan kasi ang purpose ni Lord, ikaw yung gamitin para sa ibang mga tao. Kaya natin sa umagang ito, sa ating pananalangin, mga kapatid, mas maintindihan natin na mas maging concern natin ang paglilingkod sa Panginoon. Ikaw, church members dito, mga kapatid, I challenge you, magkaroon ka ng concern to operate dito sa church. Ang dami namin gustong gawin kaya lang, alam niyo po, nalilimitahan. Kasi, kulang po kasi kami Kulang po ang mga leaders. Kaya po kami, sabi namin, Lord, sana maraming mag-commit talaga na kahit anong busy nila sa labas, they have time to serve you. Yun ang prayer ko sa mga members sa church. Lord, it's okay. Marami kami negosyante. Okay lang, marami kami namamabrika, nag-uopisina. That's fine, Lord. Pero ang prayer namin lagi sa church, alam niyo po kung ano yun, kahit anong kaabalahan meron sila, Lord, I pray that they can create time to serve you. Sana may panahon lang tayo sa paglilingkod para sa Panginoon. Alam niyo, ano hakbang ang gagawin natin? Alalahanin mo si Peter. Baka kasi meron ka ng maling pananaw. Baka mali na yung perspective mo sa pangarap mo, sa gusto mo mangyari sa buhay. Bakit hindi kaya idikit mo yan sa Panginoon? And trust the Lord na siya yung maging sentro talaga na lahat ng gusto mo mangyari sa buhay. Amen? Iba po kasi yung ang Panginoon, yung lahat-lahat sa akin. When you say, I love you, Lord, alam po ba ibig sabihin yun? Lahat ang gagawin mo lamang sumunod sa Panginoon. Kung hindi niya gusto yun sa buhay mo, huwag mong ipilit. Yung iba kasi pinipilit. Kaya at the end of the day, lungkot na lungkot po sila sa buhay. We commit our lives to the hands of God. Alam niyo kapatid, kapag hawak ng Diyos ang buhay mo, hindi ka na mangangamba. Hindi ka matatakot. Hindi ka na magdududa. Kapag ang Panginoon siya kasama po natin, gagawa at gagawa ng himala ang Panginoon. Pwede ba tayong lahat ay mag-concentrate ngayon? Mag-meditate ka ngayon kapag. Tayo ba ay katulad din ni Peter? Ikaw ba ay padalos-dalos, pabigla-bigla ka pa sa buhay? Baka kasi ang isipan natin, panay sarili lang natin. Baka yung pananaw mo, mali na. Laging nakaukol na lamang kung ano magpapaginawa sa buhay. Kaya natin anyayahan natin ng Panginoon na siya maging sentro ng lahat-lahat sa ating pong buhay. Iyan po natin na kung mahal mo ang Panginoon, siya ang iyong susundin. Siya ang iyong pararangalan. At kung ano ang sabihin niya sa iyo, kapatid, yun ang gawin mo. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang plano ang Panginoon. Go for the plan of God sa buhay mo. Pangarap mo, gawin mong pangarap para sa Panginoon. Mga negosyo mo, kapatid, makasipag ka dyan, ganyan mo. Do it for God.
Kaya natin ang lahat-lahat sa buhay natin, maialay natin sa ating pong Panginoon. Pwede ba tayo natin tumayo as we meditate the Word of God this morning? Nanyayahan kita na lumapit sa Diyos, pagtiwalaan siya, kapatid. Sabi ng Diyos, hindi nabibigo ang sino mang lumalapit sa akin. Kung hindi ka bibiguin pala ng Panginoon, ba't hindi ka lumapit ngayon sa oras na ito sa Kanya? Buong puso kang manampalataya at magtiwala